Okay, so kaya nga tinawag na PE, ang ibig sabihin ng PE is physical education. Okay? So pag-aaralan natin yung physical aspect ng ninyo mismo. Okay? So ano nga ba ang physical education? So yun natuturo ko sa inyo. Ngayon kung ano ba ang PE. Actually mahirap ang PE. Isa sa pinakamahirap pag-aralan ang PE kasi ang lawak-lawak nito. Okay? So start tayo. Open ko lang yung presentation natin. So maliwanag yung bagong rules ha. Camera on, mic off, and uniform. So pwede kayong kumain habang nakikinig. Basta siguraduhin nyo na nakikinig kayo para pag tinawag ko yung pangalan nyo, kahit anong ginagawa nyo, kumakain kayo, so makakasagot. Okay. Meron tayong 3 lesson na i-discuss ngayon. So ready na ba? Opo. Okay. Ulitin ko lang, di porket pag sinabing PE ay maglalaro na tayo. So iba ang PE kasi yan talaga ang aking major. So PE teacher talaga ako. So minsan kasi nakakalungkot, yung iba pag sinabing PE, laro na agad ang nasa isip, di ba? Karamihan sa inyo, yes, PE, maglalaro tayo. So pero iba ang, ngayon ipapaunawa ko sa inyo, ano nga ba ang physical education? Wala pa? Hindi pa nagpe-play yun? Meron na po. Hey. So yan. So ano yung nakikita nyo? Justin, pakibasa yung nakikita mo, Morales. Lesson 1, Physical Fitness. Okay, so physical fitness. So ito yung pinaka-topic natin. Meron tayong 3 lesson. Lesson 1 is physical fitness. So yan yung paunawa natin ngayon. Okay, so review. Ano yung mga naalala nyo ginawa nyo na physical fitness test nung kayo ay nasa elementary, grade 6? Anong physical fitness test? Yung kahit sino, sige, pwede sumagot. Exercise. Exercise. What particular fitness test? Halimbawa, long jump. Standing. Sir, jogging po. Meter run. Long meter run po. Okay, so 40 meter run. Ano pa? High jump po. High jump. Okay, so ayan yung vertical jump or high jump. Ano pa? Aerobics. Okay, aerobics. So yan yung mga matatagal natin ito sa physical fitness. Okay? So ano nga ba ang physical fitness? So what are the physical fitness tests? Ito yung tinanong ko kanina, ano mga physical fitness tests yung mga nagawa niyo na, halimbawa, yung sit-up, curl-ups, marami pa ba? Okay? So ito, meron ditong part 2 or yung physical assessment sa inyo. Okay? So tingnan natin, number 1, yes or no lang to. Okay? Ito malalaman kung pwede kayong mag-perform ng physical fitness test o hindi. Okay? Halimbawa, number 1, has your doctor ever said that you should only do physical activity? Ayan, so meron sabihin nyo lang pag may yes dyan, ha? Meron kayong yes dyan. Kung meron ba kayong sakit na sinabi yung doktor na ito lang yung dapat yung gawing physical fitness test. O kaya naman, number 2, do you have feel pain in your chest when you do physical activity? Sumasakit pa yung dibdib na pag kayo ay nag-perform ng physical activity. Then number 3, in the past month or nakaraang mga buwan,
So, sumasakit ba ang inyong dibdib kapag kayo may ginagawa? And number 4, do you lose balance or nawawala ba kayo sa balance or parang inaantok kayo, sumasakit ng ulo? Or yan, yung pag nawawalan ba kayo ng malay? So, ayan, kung nangyari ba sa inyo yan. Then number 5, do you have a bone or joint problem? Ayan, nagkaroon ba ng bali, nagkaroon ng fracture? For example, ayan, back, knee, or hip na lumalala pwedeng lumala kapag kayo ay nag-perform. So, ayan. Then number 6, is your doctor, ayan, para kung sa may mga sakit, is your doctor currently prescribing drugs or gamot? So, nagagamot ba kayo? Anong klaseng sakit meron kayo? Then, number 7, do you have a diabetes or thyroid condition? And number 6, tataklaban. Do you know that your physical... Okay, by the way, sa 8 yan, meron ba kayong yes dyan? Meron bang alin dyan ng yes? Kasi kapag may nag-yes kayo dyan, kahit isa... Number 1 po. Number? 1. Bakit? Anong sabi ng... may sakit? Ano bang sabi ng doktor sa iyo? Parang asthma lang po, gano'n. Asthma. Hika. Okay. So, ano pa? The rest, puro na kayo? Lahat, isa lang yung yes to sa number 1. Okay, so ito yung asthma. Actually, yung hika ay dapat ang may hika ay sila yung mas nag-exercise. Pero, hindi masyadong mahirap ang gagawin kung mag-exercise. Kasi lalong manghihina, lalong magtatagal ang hika sa inyo kung ano lang kayo, nagpapahinga lang kayo lagi. Pero, hindi ganun kahirap dapat. Okay? Ayan, what is physical fitness? Ano nga ba ang physical fitness? So, physical fitness ay 2 words na pinagsama. By the way, ano nga ba pagkakainin niyo pag sinabing physical fitness? Anybody? Ako po. Sige, ikaw. Ligon. Tungkol po sa health ng katawan. Sa katawan po. Okay, tungkol sa katawan. What else? Any other answer about physical fitness? Ano yung pagkakaunawa nyo? Sir, exercise po. Exercise, okay. Si Alan, exercise na. What else? So, ayan, physical fitness. Ano yung pumapasok sa isipan nyo kapag narinig yung physical fitness? Wala? Okay. So, physical fitness is 2 words na pinagsama. Physical tsaka fitness. Physical is our, physiological body. Yung katawan mismo natin. Then, fitness, from the word fit. Hindi pa fit, F-I-T. Pag sinabing F-I-T, fit, paano nga ba maging, eksakto, fit? For example, fit yung pantalon mo. Ano ba pag sinabing fit ng pantalon? Ibig sabihin, sakto sa iyo yung sukat. Okay? So, paano nga ba magiging tama yung ating physical or physiological body? Kaya nga physical fitness. Okay? So, paano magiging angkop yung ating physical na katawan? Okay? So, ayan. So, pakibasa nga, Tenedero, Darlene. Physical fitness is the ability of the muscles to function effectively and efficiently without undue fatigue in work and daily activities. Okay. So, ayan. Physical fitness is the ability of the muscles and bones yan. So, sabihin, katawan natin yan. Paano mag-function na maayos at efficient nang hindi basta-basta napapagod. Okay? So, yun na nga. Paano nga ba magiging angkop yung ating katawan? Kaya nga physical fitness. Para mas magiging angkop yung katawan natin sa sarili natin. Okay? So, para nga magawa natin yung mga pang-araw-araw natin gawain nang hindi tayo masyadong napapagod at meron pa tayong mga extra energy para sa mga emergency. Okay? Ayan. Physical fitness testing, ito. Sabi nga ni Doktora Aparicio M. Meki, isa siyang physical
physical, ako mo tawag sa kanya, consultant. Okay, physical fitness testing, tinetest yung ating pagiging physically fit. Ayan, it is not end in itself. It's a part of the process to create and educate Filipino citizenry that is acutely aware of the importance of holistic wellness fitness. Okay? So, ito mamaya discuss natin yung mga iba't ibang klaseng physical fitness test para malaman kung ano nga ba yung kahalagahan ng ating pagiging holistic healthy. Okay? Pagiging holistic wellness. Okay. So, ayan. So, factors to be considered for you to be physically fit. So, ito yung mga pwedeng maging factors or maging dahilan para maging physical fit tayo or dahil pwede natin makuha pag tayo naging physically fit. Number 1, may base number 1, Lance. Yan, dami yan naka-off ang camera. Ito yung mga tatawagin ko, ha? Lance, pakibasa. Ability to perform daily activity without getting tired or Okay. fatigue. So kapag physically fit ka, hindi ka basta-basta mapapagod sa mga pang-araw-araw mong gawain. Kung hindi ka physically fit, isang linis ka lang ng bahay, pagod ka na agad. Isang ulis lang, pagod ka na agad kasi hindi ka naman physically fit. Number 2, pakibasa, Dave Arwin. Ano ang pwede nito sa Ilakbayo? Buhay pala, buhay. Pakibasa. Number 2. Wala na. Ito na lang si Faith. Ryan. Recreational activity, having a personal time to do activities that an individual loves to do and to do in spare time after doing their normal daily routine. Okay, so meron pang recreational activity. When you say recreational activity, ito yung mga klase ng activity na ginagawa during free time. Halimbawa, pag kayo ay naglalaro kayo ng kung anong gusto nyo laruin, kapag kayo free time, so nakakapag-recreational activity pa kayo. Kasi kung hindi kayo physically fit, wala na kayong magagawa recreational activity kasi magpapahinga na lang kayo kasi pagod kayo, mahina ang pangatawan. Okay, pero kung kayo physically fit, so marami pa kayong magagawang recreational activity or yung mga ginagawa nyo kapag kayo ay vacant. Number 3, ikaw naman, pakibasa, Abigail. Maria Abigail. Meeting emergency. Emergency are the unexpected event that need to us our strength and energy unexpectedly. Okay, so ito. Number 3, meeting emergencies. So kung kayo ay physically fit, malakas maganda ang pangatawan nyo, kayo ay hindi kayo sakitin or yun na nga, physically fit kayo. So kapag merong emergency, so magagamit nyo yung strength, magagamit nyo yung lakas nyo sa pagsustain. Halimbawa, bigla nang sunog ang bahay nyo, pero ano lang yan, example lang yan. So kung kayo ay lambutin kayo, hindi kayo physically fit, so mangyayari ay wala na kayong magagawa, sarili nyo lang maliligtas nyo kasi wala na kayong lakas kasi nga ay napagod na kayo sa isang buong araw. Okay? So ayan. By the way, ano nga ba ang ibig sabihin kapag physically fit? Paano yung masasabi na physically fit ng isang tao? Igis, Robert. Paano mo masasabi na physically fit ka? O yung isang tao? Jubik, ikaw? Sir, Peho po. Ha? Sabi ni Peho? Sige, Peho, ikaw. Paano niyo masasabi na Sir, kailangan po. ano na? Ang galag. Malusog po lagi ang katawan. Okay, so paano masasabi na malusog ang isang tao?
Sir, kumain na po sa sustansya. Sige po. Sir, ligon po. Ligon. Okay, Ligon. Laging Ligon, sir. Sige. Kapag hindi po siya mabilis mapagod. Okay, so isang tama rin yon. Sa class, hindi porkit mataba, alisin niyo yung kaisipan na kapag mataba, healthy. Hindi porkit lagi mataba, healthy na. Yung iba, high blood na. Okay? So, alisin niyo rin yung kaisipan na hindi porkit mapayat, sakitin na. So, hindi ganun yun. Okay? So, ulitin ko, alisin niyo na yung kaisipan na kapag mapayat, sakitin. Kapag mataba, healthy. Hindi ganun yun. So, dapat ay nasa tama lang. Okay? Hindi sobrang taba, hindi sobrang payat. So, dapat nasa gitna tayo. Okay? Kasi nga kung minsan, kung sino pa yung mapayat, sila pa yung hindi nagkakasakit basta-basta, mas malakas pa sa mga matataba. Iba naman matataba, sila pa mismo yung nagkakasakit. So, hindi ganun, ha? Alisin niyo yung ganun kaisipan na, uy, mataba, healthy naman, so hindi ganun. Okay? So, next. Meron dalawang categories ang physical fitness. So, merong health-related fitness or yung HRF at meron namang skill-related fitness, yung SRF. Okay? Health-related at skill-related. Pakibasa, Shera Lorraine. Yung health-related. Refer to those physical attributes which enable a person to cope with the requirement daily living. Okay, so health-related fitness, ito yung may kinalaman sa physical attributes. Okay, physical attributes yung katawan natin. So, which enable a person to cope with the requirement of daily living. So, yung may kinalaman to sa mga physical attributes natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. So, mamaya, i-scrutinize natin yan. Then, yung skill-related fitness naman, pakibasa. Kina. Juliana. Skill-related fitness refers to physical abilities that shows potential for good performance in certain skills. Okay. So ito naman, yung skill-related fitness naman, ito ay may kinalaman to sa skills na. Hindi sa pang-araw-araw na sa pang-araw-araw na requirements, ito ay may kinalaman na sa skill or kakayahan. Halimbawa, pagtakbo. Okay, halimbawa, yung lakas ng pagtalon. Kung kayo malakas tumalon, o mabilis tumakbo, hindi siya kabilang sa health-related. Kasi health-related, hindi mo naman kailangan lagi tumakbo. Okay? So, let's move to the components of physical fitness. So, ito. Ayan. Ito na yung components of physical fitness. Dinibate ko na siya sa dalawa. Yung health-related at skill-related. Okay? Yung components ng health-related fitness, so meron siyang 5. Body composition, so merong cardiovascular endurance, merong flexibility, merong muscular strength and endurance. Magkasama to. Okay? So actually, 10 yan. Okay? Then yung skill-related, ito naman yung coordination, agility, speed. Kala natin parehas ng agility at speed, pero magkaiba yan, ha? Power, balance, and reaction time. Yan yung 10 components of physical fitness. Pero pinagbubuot ko na yung skill tsaka yung health-related. So, health-related, merong 4 at meron namang 6 sa skill-related fitness. Okay? So, isa-isahin natin yan ngayon. Okay, dito muna tayo sa health-related components. So, yung 4. So, body composition. So, when we say body composition, at may basa, puspos, ano nga ba yung body composition? It refers to proportion of lean body mass to fat-free body mass. Okay, ito yung body composition. Ito yung para malaman natin yung inyong height over weight. Kasi dapat ang inyong height, ang inyong weight, ang inyong bigat ay nakadepende sa inyong tangkad or sa height. Okay?
So, dapat ang mag-a-adjust yan ay yung inyong weight, yung timbang. Kasi hindi man pwedeng mag-adjust ang height, hindi mo kayo pwedeng magpaliit, hindi mo kayo pwedeng magpalaki. So, weight ang mag-a-adjust. Ang tamang, ang inyong tangkad ay merong tamang bigat. Okay? So, madiscuss natin mamaya. Okay, cardiovascular endurance. Okay, basta naman. Ikaw naman. Hernandez. Philip. Okay, basa dyan, Philip. Sir, pangalawa po, ability po. Ability of the joints and muscle to move through in full range of motion. Cardiovascular pa lang tayo. Pangalawa. Pangalawa pa lang tayo. Ito pa lang cardiovascular. Okay, so when you say cardiovascular, ito yung may kinalaman sa resistensya. Kung gaano katagal kayang mag-sustain ng inyong heart at lungs. Kaya sabi nga dito, heart and lungs. Kung gaano katagal kayang mag-sustain ng sapat na oxygen at sapat na blood ang inyong lungs at ang inyong heart sa buong katawan. Resistensya to. Okay? So, ayan. Then, flexibility. Okay. So, ito yung mga na-off camera. Okay, basa. Ikaw naman, Stephen. Diyan ba si Stephen? Mulan? Okay, basa. Stephen. Flexibility. Wala. Not enough. Ability of the joints and muscle to move through and full range of motion. Okay. So, when you say flexibility, you be flexible. So, ito yung ability of the joints and muscle kung paano siya kayang mag-extend. Halimbawa, ito kung saan kaya mag-extend yung inyong joints and muscle. Okay? And full range of motion. Then, ito, yung pinaghiwalay, pero dapat isa lang to, yung muscular strength and muscular endurance. Ito, ano ko na lang, sasummarize ko na lang. Ito, yung muscular strength, saka yung muscular endurance. Ang muscular strength, lakas. Yung muscular endurance, lakas din ba yan? So, endurance, kung gaano katagal. Okay? So, halimbawa, binuhat niyo yung upuan. Okay? Halimbawa, binuhat niyo yung upuan. Kapag ang tanong, muscular strength, gaano kabigat yung upuan? Okay? Pero kapag muscular endurance naman ang tinanong, gaano nyo katagal kayang buhatin yung isang upuan? Naintindihan niya? So, strength, kung gaano kalakas, maximum pull or push. Sa muscular endurance, may kinalaman yung oras, duration. Okay, ulitin ko yung example. Kapag muscular strength, ulitin ko, halimbawa, pinagbuhat kayo ng upuan. Kapag muscular strength, pag strength ang pinag-uusapan, gaano kabigat yung kaya niya buhatin. Pero kapag muscular endurance naman, gaano nyo katagal kayang buhatin yung upuan. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng strength at ng endurance. So, ang hirap ng PE, di ba? Ang daming dapat pag-aralan. Okay, naman. Next, skill-related naman tayo. So, for skill-related, ito may kinalaman na yung ating skills, hindi lang pang daily living. So, power. So, ano kaya pinagkaiba ng power tsaka ng strength? Okay, so paibasa yung power. Yekla. Neil, Yekla, paibasa yung power. Nakatulog na yata si Yekla. Okay, paibasa yung power. Ability to perform one maximum effort in the shortest possible time. It is a product of both
stride, and speed. Okay. So, ability to perform one maximum effort in a shortest possible time. Ito, hindi na kailangan ng upuan para masukat. Hindi na kailangan ng bubuhatin. Hindi na kailangan ng mabigat na bagay para masukat yung power. Kahit katawan lang mismo. Sabi nga kasi dito, it is a product of both strength. Ayan, product lang ng strength at ng speed. Paano masukat yung power? Halimbawa, pag susukatin yung power ng legs mo or ng inyong binti. So, yung high jump ang isang test doon para masukat ang power ng inyong legs. Okay? Tingnan mo, power is a product of both strength and speed. So, ano naman itong speed at agility? Akala natin yung speed at agility parehas lang, di ba? Pero magkaiba yan. So, pakibasa yung, ngayon, i-differentiate natin. So, ito sasummarize ko na lang. Kapag speed, ang pinag-uusapan, bilis yan. Kapag agility, liksi. Tingnan mo, ang speed, bilis. Ang agility, liksi. Okay? Kasi ang speed, para masukat yan, kailangan ng orasan. Kailangan ng time. Ang agility, kailangan din ng time para masukat. Pero para masukat yan, ang speed kasi, from one point, straight lang yan. Straight lang yung speed. Pero kapag merong change of direction, tumakbo ka, paliko-liko. Ayan. So, nag-change ka ng direction. So, ang pinag-uusapan dyan ay agility. Liksi na. Change of direction. Kapag nag-change ng direction, ayan. So, agility na pinag-uusapan. Pero kung straight lang, in one direction lang, yan ay speed. So, nauna niyo, pinagkaiba ng speed at agility. Okay? Kapag speed, diretso lang. Kapag agility, merong change of direction. Nagpaplit-plit yung direction. Okay? So, next ay skill. So, meron naman tayong reaction time. Pag sinabing reaction time, sige, pakibasa ko naman, Baylen. Pakibasa ang reaction time. Sean? Ano bang ginagawa ni Sean? Pakibasa? Baylen? Turog na rin yata si Sean Baylen. Pakibasa? The amount of time it takes to respond to stimulus. Okay, so reaction time, from the word itself, reaction time. Gaano kayo makadalas mag-react sa isang bagay? Kasi kapag mahina ang inyong reaction time, baka tatamaan na kayo ng bola ng baseball, hindi nyo alam. So, sapul kayo sa mukha, kahit nakita nyo, hindi kayo nakaligtas. Kasi mabagal ang inyong reaction time. Pero kung kayo ay mataas ang inyong reaction time, so kaya nyo mag-react sa isang bagay ng mabilis. Sa sports, kailangan yan. Diba? Naglalaro kayo ng badminton, kailangan malakas ang reaction time nyo. Okay? Para gumalaw agad ang katawan nyo. Okay, so yung reaction time tinatawag. Then balance. Okay, pakibasa. Ikaw naman, De Ocampo, Levinil. Balance, it refers to the maintenance of Equilibrium. While stationary or while moving. Okay, so balance, ayan, from the name itself, balance, maintenance, ay may maintain nyo yung equilibrium ng katawan, kahit nakatayo lang or gumagalaw. So meron tayong test dyan kung gaano kataas ang inyong balance. Okay? So yan. Yan yung mga components of physical fitness. Natin ko na sa 10 yan. Una is yung body composition, cardiovascular endurance, flexibility, muscular strength tsaka endurance. So 4 yun. Ang 4, magsama kasi yan, pinag-iwalay ko lang. Power, pang-5, speed, pang-6, pang-7, agility, pang-8, reaction time, pang-9, reaction time, then balance. So meron tayong 10 components of physical fitness na nahati sa 2.
skill-related at health-related fitness. Okay? Now, let's talk about physical fitness test. Okay? So, yung 10 components of physical fitness. So, meron tayong tinatawag na physical fitness test para masukat yung 10 yan. Kung gaano kayo kabilis, gaano kayo kaliksi, gaano kayo kalakas, gaano kalakas ang balance nyo, gaano kalakas ang inyong reaction time. So, bawat 10 yun ay may kanya-kanyang physical fitness test. Okay? Sa pakibasa yung physical fitness test, ano nga ba yun? Morales? Okay, basa? Ano si Morales? Sir, Okay? physical fitness test is a set of measures designed to determine a student's level of physical fitness. Okay, so para malaman natin yung inyong level of physical fitness. Ito, i-perform nyo to, kaya dapat ay makinig kayo mabuti. Okay? Kasi gagawin nyo to. Ito yung scorecard. Actually, ito yung learning task 1 sa PE. So, makinig kayo mabuti kasi ito yung gagawin nyo. Learning task 1, ito yung learning task 1. Okay? Physical fitness test. Kung mapapansin nyo, nahati yan sa dalawa. Ito yung physical fitness scorecard. Okay? Yan. Ito, gagawin ko to sa gawin nyo muna, isulat nyo muna to sa papel. Pero hindi nyo pipicturean yung papel pag i-submit. Susulat nyo lang sa papel para habang nag-perform kayo, sulat kayo ng sulat or sa notebook. Pero pagpapasa, itatype nyo lang sa Google Form. Hindi nyo na kailangang i-picturean yung papel. Okay? So para lang kayong parang sketch lang muna yung papel. Tapos habang nag-perform kayo, halimbawa, pinocompute nyo yung agility. Sulat nyo muna, ito score ko sa agility. Para pag binuksan nyo yung Google Form, i-insert nyo lang doon yung score. Okay? Pero hindi nyo papasa yung papel. Wala magpapasa ng papel, ha? Wala magpipicture ng papel, tapos magsasend. Parang stretch nyo lang muna yun. Okay? Ito, body composition. Ito yung una nyong gagawin. Body mass index. Sino marunong kumuha ng body mass index? BMI. So, hindi nyo pa alam. Ang gagawin nyo, kailangan nyo ng weighing scale, timbangan. Lalagyan nyo yung inyong weight. Weight dito, lalagyan yung height. In meters, tapos in kilograms. In meters and in kilograms. Okay? Wala maglalagay ng pounds. Wala maglalagay ng inches or feet. So, dapat, kung nalagay kayo ng height, halimbawa 1.3. Yan, 1.32. Sa weight naman, halimbawa kayo ay 35. Tapos BMI classification, ito. Papakita ko yung pag-compute ng BMI. Kasi ito yung ilalagay nyo. Ayan, makinig kayo mabuti kasi magpo-compute kayo niya. Akala nyo ang PE, may computation din sa PE. So, hindi yung By the way, ito yung mga kailangan nyo gawin bago kayo mag-perform ng physical fitness test. Okay, ano nga ba ang physical fitness test? Ayan, determine the level of fitness. Okay? Test protocol. Ito, yung mga dapat nyo gawin bago kayo sumailalim sa physical fitness test. Or, i-ready. First aid kit. Kung meron kayo first aid kit, so mas maganda. Okay? Kasi baka matapilo kayo or what, kung naman, drinking water. Okay, so may tubig kayo, naka-ready. Sakaling maho kayo, mapagod. At meron kayong bimpo or towel, pamunas ang pawis. Then, individual scorecards. Ito yung kanina. Ito yung scorecards. Ayan. Pero ito ay, Google Form ko na lang. Doon na lang kayo magta-type. Then, ito during. During na, ito yung mga kailangan nyo. Tape measure. Ayan, bathroom scale, yung mga timbangan. Kung meter stick, kung merong weighing scale, kung merong tape measure, para kuha ng height nyo at saka weight. Then, flexibility, ang kailangan nyo ng ruler, kailangan nyo ng tape measure din, pwede rin yun. Ruler or tape measure. Sa cardiovascular endurance naman, stopwatch or timer.
Pwede kayong, tsaka step box o kaya yung hagdan o yung baitang. Sa muscular strength naman, kailangan nyo ng, pwedeng kung wala kayong exercise mat, pwedeng na lang, yung karton o kaya naman sa kama kayo mag-perform o sa kutsyon. Sa speed, kailangan nyo na syempre stop. Ang stopwatch, pwede cellphone na lang. Kung yung oras. Sa power, kailangan nyo ng meter stick. Kung walang meter stick, pwedeng tape measure. Or pwede rin naman basketball ball or kung ano man yan. I-explain ko mamaya kung saan gagamitin yan. Sa agility, kailangan ng tape measure ulit, masking tape, o kaya chalk. Siyempre, stopwatch pa rin kasi orasan yun. Sa reaction time naman, kailangan yung ruler. Ito, kailangan to, yung ruler sa reaction time. Then, coordination, sipa. At pag walang sipa, pwedeng crumpled paper na lang. Explain ko kung paano yun. Crumpled paper na lang. Then, balance, stopwatch. Okay? So, bago kayo mag-perform ng physical fitness test, dapat ay, ayan, obserbahan nyo muna yung paligid. Baka may mababangga kayo or delikado. Pangalawa, equipment, i-ready nyo muna. Mga equipments, baka naka-warm up na kayo, wala pa pala kayong mga equipments. Then, pangatlo, ayan, guidance of feature, kaya nga tuturuan ko kayo ano yung gagawin nyo. Okay? Pero kayo mismo ang gagawa niyan. Then, pang-apat, ayan, the test requiring cardiovascular endurance. Okay. So, kailangan nyo ng warm-up. So, basic warm-up lang, stretching. Ayan, sayang. Ito yung gagawin nyo. Sa day 1, dalawa lang muna. BMI, tsaka 3-minute step test. Ito lang muna gagawin nyo, day 1. Pwedeng mamaya na to pagkatapos niya ng klase. Okay, then day 2, ito na, gagawin nyo naman yung basic plank, gagawin nyo yung 40-meter sprint. Itong 40-meter sprint, hindi ko na-record to. Kasi lalabas pa to ng bahay, di ba? So, hindi ko na ito i-record. Pero kung gusto nyo, malawak ang inyong lupain, pwede kayo mag-ganyan. Okay, kung malawak yung bahay nyo, pwede kayo, kung may 40 meters yun, pwede kayo magtatakbo sa loob. Pero hindi ko na-record to, ha? Push up. Ayan. Stick drop test. Mamaya, explain ko kung paano yan at yung sit and reach. Okay, yung day 2. Bukas yan, pwedeng gawin ito bukas. Then day 3, ayan, hexagon agility test. Tuturo kung paano rin yan. Jogging. Okay, ito. Standing long jump, stork balance, at zipper test. Okay? Kasi pag ginawa nyo lahat yan sa isang araw lang, yung performance nyo, bababa kasi mapapagod na kayo. So, 3 days yan. Mas magandang ganyan yung schedule. Pero kung kaya nyo isang araw lang, sige, gawin nyo. Walang problema. Pero bababa yung inyong performance. Okay? Ayan. The student shall have a group and a partner. Kaso hindi kayo makapag-partner ngayon. Alam mo natin, pandemic. So, pwede kayo magpa-assist sa inyong kapatid, pinsan, kaibigan, nanay, tatay, or kung sino man pwedeng tumulong sa inyo. Kasi may merong mga activities dito na kailangan talaga ng tulong ng isa pang tao. Okay? Kasi halimbawa, nag-flexibility test, walang susukat sa likod nyo. Okay? Then, ayan, ito, napaka-importante. Conduct warm-up and stretching. Kasi napaka-importante ng warm-up. Nire-ready yung katawan nyo. Except 3-minute step test. Kapag 3-minute step test yung gagawin nyo, huwag na kayo magwa-warm up. Okay? Kasi parang ano na yun, unti-unting pinapainit na yung katawan. Okay? So, ayan. So, isa-isayin natin. Balikan natin itong scorecard. Ayan. Hinaan dito, yung una yung gagawin is body composition to letter A. Health-related. Ayan, tingnan nyo yung gagawin nyo, ha? Body mass index, BMI, ito yun. Ang pag-compute ng BMI, ito. Ito yung formula. Ayan, akala nyo, may math din ang PE. Ang formula ng BMI, body mass index, is weight in kilograms over height in meter square. Ito, tandaan nyo, napaka-importante ng square. I-square nyo muna. Okay, halimbawa, ito. Halimbawa, ang kilo nyo
kayo ay 30 kilograms. Yung bigat nyo, na kilo kayo, 30 kilograms. Tapos, ang inyong height, sinuot yung height nyo. Ang height nyo ay, meters yung gagamit nyo is 1.2 or 1.20 meters. Kaso, kailangan pang A square, di ba? Yun, kaya nga merong 2. Kailangan pang A square. Ang gagawin nyo sa susunod, ito na, yung pangalawa. Yung 30, wala nang babaguhin doon, 30 na lang yun. Okay? Pero itong 1.20, kailangan nyo munang i-multiply sa sarili para matanggal yung square. Okay? So 1.20 times 1.20 equals 1.44. Okay? Then susulat nyo. So ang nangyayari dyan, 30 over 1.44 kasi square natin yung 1.20 yung inyong height. So magiging 1.44. Kasi 1.20 times 1.20 is 1.44. Gagawin nyo para matanggal yung square, i-multiply nyo sa sarili. Okay, di ba? Alam nyo na yun, di ba? So mangyayari dyan, 30 divide 1.44. Ito, madami nagkakamali dito. Pag gagamit ka ng calcu, ang una yung itatype sa calculator is yung nasa taas. Bago na pala i-divide, di ba? Dapat yung nasa taas muna. So, 30 divide 1.44, ang kakalabasan niyan is 20.something, 20.83. So, marami. Kunin nyo na lang yung last 2 digits sa decimal. Okay? So, 20.83 ang inyong BMI. Okay? So, pag nakita nyo yung BMI nyo, na-compute nyo, 20 point something, so titin nyo itong classification. Ito yung classification. Kapag below 18.4, kayo ay underweight. Kapag 18.5 hanggang 24.9, normal. Kapag 25 to 29.9, overweight. Kapag 30 and above, obese na yun. Okay? So, dyan yung malalaman kung ano yung BMI nyo. Kung kayo ba ay underweight, kung kayo ay normal, overweight, or obese. Kukumpitin nyo yan. Ito, 20 siya, di ba? 20 na compute. So, siya ay normal kasi siya ay nasa 18.5 to 24.9. Okay, so halimbawa, ang na-compute kong BMI is 26. Ano kaya ang aking classification? Sagot. Overweight. Halimbawa, ang aking BMI na compute is 22. Ano kaya ang aking? Normal. So, okay. Kung kayo ay underweight, ano compute nyo? Anong gagawin nyo? Wala kayong gagawin? Magpapadagdag po ng kain. Okay, kailangan nyong mag-gain ng weight kapag kayo ay underweight. Okay, kailangan nyo makapunta sa normal. Kapag overweight naman kayo or obese, anong kailangan nyong gawin? Diet. Diet. Okay, kailangan mag-reduce. Kapag normal, anong kailangan nyong gawin? Wala? Maintain lang po, sir. Okay, so very good. Kapag normal lang nakuha nyo, hindi sa wala kayong gagawin. Sino ha? Kapag normal nakuha nyo, hindi sa wala kayong gagawin. I-maintain nyo, panatiliin. Okay? So, ganun. Kaya importante na malaman nyo yung BMI. Okay, so kaya importante nga na kailangan nyo malaman yung BMI para malaman nyo kung ano ba ako, underweight na ba ako, normal ba, or overweight. Okay, so marunong na kung paano mag-compute ng BMI? Opo. Okay, so yan ang ilalagay nyo dito. Yung inyong height, yung inyong weight, at yung inyong BMI, at kung anong classification. Okay? Next tayo. Cardiovascular endurance. Ang test na ginagawa dyan ay 3-minute step test. Ito, 3-minute step test, pero nakakapagod to. So, ang gagawin nyo dyan, ito, saan ba yung 3-minute step test? By the way, dun sa BMI, pag magsusuot kayo, alis nyo yung magbigas na bagay sa katawan nyo. Pag magpikilo kayo.
So, doon tayo sa 3-minute step test. Kaya lang, nahanap ko. So, sa 3-minute step test, hanap lang kayo ng pinakamalapit. Pwede kayong hanap kayo ng baitang, pwedeng sa hagdan, or sa pwedeng meron kayong box na matigas, pwede yung tungtungan, or maliit na upuan. Sa elementary, 8 inches. Sa secondary, at least 12. Okay? Pero kung wala, kahit siguro mga 10 to 12 inches. Okay? Hanap kayo ng, hanap kayo ng bato, or pwede yung taas niya, yung taas sa ground. Siguro mga 10 to 12 inches. Kaya ang gagawin nyo, ito, explain ko na lang ha. 0, kailangan ng orasan, 3 minutes kayo. Bibilangin nyo kung ilang step na gawa nyo. Halimbawa, tumaas kayo. 1 count yun, 2 paa. 2, 3. Okay, ilang step ang magagawa nyo, taas, baba. Okay, bibilangin nyo, 1, 2, ilang step yung magagawa nyo. Okay, so yun yan. At ilalagay nyo naman dito, taas baba lang kayo, taas baba, bibilangin nyo. Actually, kahit nyo nabilangin, basta taas baba lang kayo, taas baba. Okay? And then, ito, yung ilalagay dito yung heart rate per minute. Dito, after the activity, and before. Okay? Before muna. So, ang gagawin nyo, kukunin nyo yung pulse rate nyo. Paano ba kukunin yung heart rate? Hawak kayo, sa pulso nyo, hanapin yung pulse rate nyo. Hawak sa pulso, hanapin yung natibok. Meron bang pulse? May pulso ba? Ito na. So, kung kayong gagamit ng tamba, dapat index. Hanapin nyo kung saan yung pulso. And then, bilangin nyo kung ilang tibok, ilang pulse meron sa 1 minuto. Okay? Halimbawa, nasa 80. Ang susulat nyo sa before dito is 80. 80 ilalagay nyo dito bago kayo mag-start. Then pagkatapos, ulitin nyo ulit. Halimbawa, nakapag 3 minutes na kayo. So, susulat nyo ulit, bibilangan nyo ulit yung pulse rate nyo kung ilan na. Before and after. Kasi mas bibilis yan, mas dadami. Okay, so nawala yung gagawin, alam niyo yung gagawin sa cardiovascular. Liwanag yun? Opo. Pero uulitin lang. Ha? Uulitin lang po. Hindi. Yung isa, before, bago kayo mag-3-minute step test. Then, ulitin nyo yung inyong pulse rate pagkatapos yung mag-step test. Kasi may iba yan. Okay na? Next, strength. Ito, explain ko ba to? Push up. Alam niyo yung push up, di ba? Opo. Hindi ko na-explain yun. Ilang push up ang kaya nyong gawin? Yun lang. Dito, number 1. Dito lang, nalagay nyo ilang push up. Halimbawa, maka-5. Pag wala, bagsak agad, 0. Okay? Pero bawal tumigil. Pag tumigil kayo, nagpahinga kayo, hindi pwedeng continue yun. Tapos na dapat yun. Bawa, 2. Tapos napagod kayo, 2. Hindi gano'n, dapat dire-diretso. Pag tumigil kayo, stop na ang counting. Plank. Alam niyo na yung plank. Hindi pa alam? Hindi pa po. Ang plank Hindi pa po. ay dati pa ito itsura. Dadapa lang kayo. Pero ibang ito. Okay. Yung paa. Ito yung picture. Yung paa, nakatuwid. Tuwid yung katawan. Then, siko, nakababa na yung braso. Ilang seconds nyo kayang tumagal ng ganyan? Parang andali lang, di ba? So, gano'n nyo katagal kaya ng ganyan? Yan ang ilalagay nyo dito sa basic plank. Kung ilang seconds. Or kung minute, kaya maka 1 minuto. Okay? Nun lang yun. Flexibility. Zipper test, tsaka sit and reach. Sa zipper test, ito yun. Kaya kailangan ng kasama dito sa zipper test. Hindi kailangan ng zipper, iba to.
Ayan. Ayan ko, kung nakikita nyo. Tala, mas lalaki ako. Salo yata namiit. Extend tayo kahit mga 30 minutes kasi importante ito. Kahit mga 2:30 tayo mag-out. Medyo marami kasi ito eh. Saka importante na malaman nyo ito kasi baka magkamali-mali kayo ng gagawin. Ito. Sana lumaki siya. YouTube pala ito. Yan, pangulo ng picture. Para mas madali sa inyo. Ito, ayan. Ito ang zipper test yan. Ito, 0 score nito kasi hindi nagdikit ng kamay. Sige, gawin nyo nga. Kung kaya nyo pa kami sa likod. Sir, ako abot ko. Okay. Sir, abot, sir. Una muna, kanan yung tataas nyo. Kanan yung itataas. Okay? Then, ang susukatin ng kasama nyo dyan, kung gaano kalayo yung pagit. Gaano kalayo yung overlap. Susukatin. Ito yung ginagawa ng kaibigan niya. Ilang centimeter. Pero kapag hindi umabot, negative ang score. Susukatin yung gaano kalayo. O naman yung zipper test? Alam na po yan, sir. Kapag hindi, Sir, ang daliri lang akin. Oo. Susukatin nyo ng kasama nyo. So, kung yung overlap niya, kung gaano kalapit, kung gaano siya nag-overlap, yun ang po susukatin. Kung hindi man umabot, kung gaano kalayo. Negative pagka gaano kalayo. Pag umabot, negative ang score. Okay, right arm nakataas. Then, kabila, left arm naman yung sa likod. Okay, so naunuan niya, ako na yung zipper test. Kapag di umabot, negative yung score, pero susukatin pa rin kung gaano kalayo. Kapag umabot, gaano kalayo yung overlap, yung lampas. Okay? Sit and reach. Sino yung alam ng sit and reach? Sir. Dali lang. Sir. Alam nyo na sit and reach, di ba? Opo. Picture. So, Bigay sa akin ni Dadang. Ito. Mas magandang picture. Kung wala kayong meter stick, hindi ba ito ibang okay, so ito mas magandang picture. Sino? Ito. So, ayan, nakita nyo naman, di ba? So, ayan, yung meter stick. Kung wala kayong meter stick, pwedeng tape measure. Okay? So, ayan. Tatlong trial lang. Ito yung abutin nyo kung gano'n kalayo maabot. Diba? Alam nyo na, ginawa nyo na yung elementary, di ba? So, tatlong trial yan. Yung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Centimeters ang lalagay nyo, ha? Kung nalilito, pwede kayo mag-search sa YouTube. Okay? Kung ano yung mga steps na procedures. Then, ito na. Ito, skill-related naman to, ang kabila. Ang juggling, ang gagawin nyo sa juggling, kukuha lang kayo ng dalawang, or kahit isa lang, isang crumpled paper. Okay? Kukuha lang kayo ng crumpled paper, kahit papel, isang pirasong papel, kaya crumpled na lang siya. Then, ihahagis nyo sa kaliwang kamay, sa kanang kamay, salitan. Parang nagpapatalbog lang sa kamay. Okay? And then, kapag nahulog na, so wala na kayong, so pag nahulog na,
So, bilangin nyo lang kung ilang patalbog yung magagawa nyo. Bawa ito. Para mas maunawaan nyo. Kuha tayong picture. Sir, ilang bola? Ito, sobrang dami ito. Isa lang. Ito, isang bola lang, kahit crumpled paper lang. Ito, sobrang dami nito. Pero isa lang kailangan ko. Pero ang paghagis nyo, dapat lampas ulo. Lampas ulo. Hagis nyo sa kanan, tatupikin nyo ng kaliwa, salitan. Pero dapat lampas ulo yung pag-plastic ng na crumpled paper. Okay? So, maliwanag yung juggling. Lagyan nyo lang kung ilang bounce yung nagawa nyo. Wala mandadaya, ha? Mandayaan. Then, agility. Ang agility test, ito. Ito lang sa YouTube para makita nyo. Wait lang, check ko lang yung sukat. Hexagon agility test. For the performer, stand with both feet together inside the hexagon facing the marked starting side. Narinig niyo ba? Narinig niyo? Using the ball of the feet with arms bent in front, jump clockwise over the line, then back over the same line inside the hexagon. Continue the pattern with all the sides of the hexagon. Rest for 1 minute. Repeat the test counterclockwise. For the partner, start the time at the signal goal and stop. Okay, ito. Gagawa kayo ng hexagon. Maguguhit lang kayo. Pwedeng chalk, pwedeng bato. Kakaskasin nyo lang yung sahig. Ayan yung hexagon. Okay, ang hexagon, so syempre, 6-side yun. Okay, 6-sided polygon ng hexagon. Ang gagawin nyo, ang size niya ay 20 inches. 20 inches yung isang side. Okay? So, kayo na bahalang dumiskarte, gumawa ng hexagon, ha? Kaya ang gagawin nyo, clockwise muna. Pag sabi clockwise, kung paano ba umikot ang orasan nyo, tatayo lang muna kayo sa gitna. Okay? So, clockwise muna gagawin nyo. So, kung paano umikot ang orasan, ganyan gagawin nyo. Tatayo lang kayo sa labas ng hexagon, balik sa loob, labas, balik, salitan. Okay? Inside the hexagon, facing the marked starting side. At the signal goal, using the ball of the feet with arms bent in front, jump clockwise over the line, then back over the same line inside the hexagon. Continue the pattern with all the sides of the hexagon. Rest for 1 minute. Okay? So, ito, lalagyan nyo dito yon. Dito sa part na to, clockwise. Kung gaano nyo matatapos ang buong hexagon sa loob ng, kung ilan nyo kaya nyo. Okay? Clockwise muna. Then, pahinga ka na 1 minuto, counterclockwise naman, pabalik. Okay? So, hanggang saan lang ang kaya nyo. Then, average. Paano kumuha ng average? I-add nyo lang yung dalawa, tapos i-divide nyo lang sa 2. Okay? Yan ang paggawa ng average. So, maliwanag ang hexagon. Ang size niya, 20 inches isang side. Okay? I-add po. Kaya na balang maggumawa ng hexagon niya, kaya-kaya nyo na yun, ha? 20 inches isang side, yung kada isang guhit. Paano po makukuha yung average, sir? I-add po. I-add nyo lang yung dalawa, tapos i-divide mo sa 2. Yun ang lalagay sa average. Okay? Halimbawa, 32. Tapos, 32 seconds yung clockwise. Tapos, yung counterclockwise is 34. Pag in-add mo yan, tapos dinivide mo sa dalawa, ang sagot niyan 33. Yun ang average. Okay? Depende sa inyo. Ulan. Okay na sa agility, hexagon agility test. So next, itong speed, yung 40-meter sprint, hindi ko na ito required. Pero kung gusto nyo gawin, okay lang. Kasi susukat pa kayo ng 40 meters sa labas. Tapos i-sprint nyo, tatakbo,
Ang orasan nyo kung gano'n yung tatapos yung 40-meter na sprint. Ito, hindi ko required kasi lalabas pa kayo ng bahay. Pero kung gusto nyo, at malawak ang inyong bahay, may 40 meters sa inyong loob ng bahay, sige. Ito, power. Standing long jump. Okay. Alam na alam ang standing long jump, di ba? Opo. Sige, pakita lang yung picture, baka nakakalimutan nyo na eh. Saan tayo kahit mga 2:30 ha? At medyo ma-importante gusto ito eh. Ayan. Okay. Ito, itong picture na ito, itong drawing. So, dapat, meron kayong, dito mag-i-start ang sukatan, yung 0. So, sukatin nyo lang kung ilang centimeters yung maabot ng paa. But tandaan, dapat ang pagtalon, sabay ang dalawang paa at pagbagsak. Hindi pwedeng may iwan yung isang paa. Okay? Lift na yun, hindi na yung jump. Okay? So, ayan. Okay na yung standing long jump. Alamin naman yan, di ba? So, first trial, tsaka second trial. Walang mandadaya. Okay? Yan okay na yung sa power. Standing long jump. Ito nung pa? Sana? Next, balance. So, paano naman kung balance na to? Okay. Start balance. Ito yung picture para mas malaman nyo. Okay nga. Kamay sa bewang. Ayan, yan lang. Mas maunawa nyo yata pag picture lang. Ito. Kamay sa bewang, then nakapatong yung una muna, right foot muna yung nakatapak sa sahig. Then yung left foot nyo, nakapatong dito sa may bandang taas ng tuhod. Then hawak yung kamay sa bewang. Oras nyo kung gaano kayo katagal nyo kaya mag-stay ng ganyan. Okay? Halimbawa, 1 minute kayo, tapos na out of balance na kayo, so 1 minute ang ilalagay nyo. Okay? So dito yon. Right foot muna ay nasa baba. Kung gaano kayo katagal nyo kaya mag-stay ng gano'n. Then left foot naman, palit. Okay? Kung gaano katagal kaya mag-stay ng gano'n. Okay na, doon sa balance. May tanong sa balance? Wala na? Okay na? Malinaw? Wala po. Okay, ito naman, itong reaction time. Ito, mas maganda rin to. Stick drop test. So, familiar kayo sa stick drop test? Nagawa nyo na to? Ang stick drop test, ito lang siya. Kailangan yung ruler. Kung meron kayong meter stick, sige, pwedeng meter stick or ruler. Opo. Pero okay na siguro ruler lang. Ito ang gagawin. Kailangan yung partner dito, kahit kapatid nyo, pinsan nyo, guardian nyo, ang gagawin niya ay ito. Ipapatong nyo sa table. Taganap ko naman ng picture. Ito. Ito, kamay ito ng kasama nyo. Hindi nyo kamay ito, ha? Ang kamay nyo, ipapatong nyo sa table o kaya sa armchair. So, nakapatong siya. And then, bibitawan lang bigla nung kapartner nyo yung ruler, and then kayo, sasaluhin nyo. Okay? Mas mataas ang score kapag nasa 1 pa lang nasalo nyo na. Pero kung nasalo nyo ay ito, nasa 6 centimeters na, nasa 16, yun ang lalagay niya. Okay? Pero kung hindi kayo maghahawa dapat ibang tao. At di rin niya sasabihin kapag lalaglag niya. Dapat ready lang kayo bigla. Maliwanag yung stick drop test? Opo. Apat na trials yun. First, second, ayan, 4 na trials yun lalagay niya. Opo. Ayan. Ito, pwede muna kayo mag-scratch niyan.
Then, kapag pinost ko na yung ito, gawin nyo na ito, pwede nyo nang gawin yung iba't ibang mamaya, di ba? Pwede nyo nalagay sa Scratch. Then, pag pinost ko na yung Google Form, i-input nyo na lang, type nyo na lang doon, okay? Sino pa may tanong sa mga gagawin na to? May mga malalago ba? Sir, dun po sa sit and reach, bakit po may first, second, third po? Tatlong trials yun. Kung ilan yung kaya, kung ilan, Uulitin po ng tatlo? Oo, tatlong ulit. Ano pa? May tanong pa ba? Kung meron kayo nakalimutan, pwede nyo i-search sa YouTube o kaya naman tanongin nyo ako kung merong hindi nyo makita. Okay? So, maliwanag na dito. So, sulat nyo muna sa papel yung mga result nyo, ha? Okay. So, ayan. Ayan. Result muna tayo. Sulit lang ito mga to. Kaya, siguro 2:30 tapos tayo. Sulit lang ito, ha? So, lesson 2, setting goals. Kanina, physical fitness test. So, ngayon, setting goals. Kaya, sabi nga dito, life is a full of challenges. Setting your goal will help to accomplish what you wanted to be in the future. So, dapat marunong tayo mag-set ng tamang goals. Okay? Okay, meron dalawang klase ng goal. Meron tayong short term at meron tayong long term. Kapag sinabing short term goal, ito yung example nito. Yung limited lang yung amount of time, saglit lang. Walking for 10 minutes when needed. Okay, so ayan, limbawa ganyan. Kapag naman long term goal, ito na yung may kinalaman na sa 1 buwan, 2 buwan, 2 taon, 1 taon. Dito, walking and jogging in every day for 6 months. So, long term na yun. Bawag sa inyo, magbabike ako bukas. Short term goal yun. Pero pag sinabi nyo na magbabike ako na 1 beses kada 1 linggo sa loob ng 6 na buwan, so, long term goal na yun. So, naintindihan yung dalawang goal, short term and long term. So, kapag mag-set kayo ng goal, ito, tandaan yung salitang SMART. Okay? Pag sinabing SMART, ito yan. Pag mag-set kayo ng goal or ng target, S stands for specific, M stands for measurable, A, achievable, R, relevant, and T, trackable. Pag sinabing specific, kung ano ba talaga yung gusto nyo i-accomplish. Okay? Hindi dapat pa iba-iba kayo ng target or ng goal. Dapat isa lang, specific. Measurable. Ayan. Dapat measurable, dapat ilagay nyo kung ilang time, ilang days, ilang push-up, ilang araw, ilang oras kayong magja-jogging, ilang gano'ng kahaba. Okay? Dapat meron kayong exact amount. Measurable. Achievable. Ayan. Pag sabi ng achievable, dapat yung posibleng magagawa nyo, hindi yung imposible. Diba? Target nyo, dapat next year kaya ng tumalon ng gabakod. Imposible naman yan, di ba? Dapat yung measurable siya. Dapat yung achievable pala. Na-achieve nyo talaga. Okay? Then R, relevant. Yung si relevant, dapat yung sa tingin nyo kailangan nyo. Diba? Mag-set kayo ng goal tapos wala naman palang kinalaman sa inyo. Okay? Dapat merong kinalaman sa inyo or relevant. And trackable, dapat yung si trackable, nare-record nyo yung improvement. Nag-improve ba kayo o hindi na? Ayan. Sabi nga dyan, set a deadline to meet your goal. So, ayan, SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, and trackable. Yun na yung natin, lesson 2. Lesson 3 na tayo. Agad. So, exercise program. Ito, magdi-design na kayo ng exercise program nyo. Okay, paano nga ba gumawa ng exercise program? Sabi nga niya, ng exercise program is a planned activity. So, nakaplano yung isang program. Kaya nga program. So, planned activity. So, where activity detailing a range of physical exercises. So, ayan, maraming physical exercises. And the amount of time each exercise should be performed or is critically designed individual's needs. Ito, para sa individual needs. Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng exercise program. Itong presentation ko kayo maglala, ito ay ipopost ko sa group. Okay? So, paano maggawa ng isang exercise program. Number 1, a goal or aim. Set kayo ng goal or aim.
Kaya nga goal setting kanina, pero kayo magawa ng goal. A maximum heart rate and target heart rate, apply the principles of training, plan training session, and exercise log. So, isasayin natin yan. Heart rate. Ang heart rate, yung tinuro ko yung discuss ko kanina. Kung gaano kabilis tumibok yung inyong puso or pulso sa loob ng 1 minuto. Okay? Yun yung heart rate. Ang resting heart rate naman, yung resting heart rate, ito yung pagkagising nyo sa umaga, wala pa kayong ginagawa kahit ano, i-check nyo yung inyong pulse rate, bilangin nyo sa loob ng 1 minuto, ilang pulse meron yun. Yun yung tinatawag na resting heart rate. Kung mag-relax na relax kayo tapos, ayan, check nyo yung pulse rate nyo, ang tawag doon ay resting heart rate. Kapag naman, ito yung measuring heart rate, ito yung tunuro ko lang sa inyo kung paano, di ba? Pwede nang hindi 60 seconds yung bilangin niya, pwedeng 10 seconds na lang. Halimbawa, bilangin yung pulse rate niya 10 seconds. Pero, i-multiply nyo sa 6 para maging 1 minute. Okay? So, yun. Maximum heart rate. Pag sinabing maximum heart rate, kung gaano ka bilis or gaano ka lakas tumibok yung heart nyo, yun yung pinakamabilis na kaya. Okay? Then, target heart rate, ayan. So, meron lang kayong target heart rate para sa desired nyong activity. Kung gaano kahirap. Siyempre, di ba, perap yung sa activity, mas mabibilis yung tibok ng puso niya, di ba? Di ba nga, pag hinihingal kayo, pagod kayo, tumakbo kayo, mas mabibilis ang paghinga, mas mabibilis din yung pagtibok ng puso. Okay? So, principles of fitness training. Ito, principles of training. Ito, alam na alam to ng mga sino ang mga player dito? Player ng anong sports? Sir. Anong sports mo? Ako po. Player ako. Volleyball po. Volleyball. Ano pa? Volleyball po. Basketball, sir. Basketball. Baseball po. Badminton. Yun, okay? Tama makinig kayo. Ito, hindi nyo alam, ganito na pala yung ginagawa nyo sa training nyo. Kahit di kayo active, makinig kayo. Importante rin ito. Ito yung principles of training. Meron tayong 5 principles of training na hindi nyo alam na gagawa nyo na pala yun. Okay? Ito, number 1. Ito, ano ko na lang, i-summarize ko na lang para mabilis tayo. Principle of overload. Ito, yung ginagawa nyo. Ito, di alam. Ito, baka nabanggit nyo na ito sa mga coach nyo, mga trainer nyo, pag sabing overload. Halimbawa, nagja-jogging kayo kung nagtitraining kayo, halimbawa, sa 1 linggo, nagja-jogging kayo ng 1 oras kayo mag-jogging. Okay? And then, next week, dadagdagan nyo na. Gagawin nyo ng 1 oras at kalahati. Ang tawag doon ay overload principle. Dinadagdagan nyo na yung training nyo kasi masasanay na kayo sa mababa. Baka magbubuhat kayo. I-gym kayo. Una-muna, 6 kilograms binubuhat nyo. Bubuhat kayo ng barbell, 6 kilograms. Tapos, 1 linggo kayo nun, puro 6 kilograms lang. Pero, dadating yung time doon, napakadali na sa inyo ng 6 kilograms kasi sanay na kayo nun, di ba? So, ang gagamitin nyo, overload principle, gagawin nyo ng 8 kilograms. Hanggang sa 1 linggo na ulit. Hanggang sa masanay na kayo, gagawin nyo na ng 8 na, gagawin nyo na ng 9 naman. Ang tawag doon ay principle of overload. Okay? Next, principle of specificity. Ito. Specificity, ito, may kinalaman to sa target nyo. Halimbawa, gusto nyo magka-abs. Pero jogging kayo ng jogging. Gusto nyo magka-abs. Pero nagbabarbell kayo. Dapat, kung ano yung ginagawa nyong training, dapat pasok sa goal nyo. Dapat specific. Okay? Hindi naman dapat alam yung tina-target nyo. Gusto nyo lumakas tumalon. Pero ang ginagawa nyo, nagpo-push up kayo. Tama ba yun? Hindi po. Specific yung activity. Specific yung exercise nyo doon sa particular na gusto nyo palakasin, targetin. Okay? So, yun. Ayan. Principle of progression. Ito naman, halimbawa, ito yung sunod-sunod na overload. Halimbawa, nagbubuhat kayo ng barbell.
6 kilograms. Nag-overload kayo, ginawa nyo next week, ginawa nyo 7. At another week, ginawa nyo ng 8 kilograms. Ang tawag doon ay principle of progression. Unti-unti kayong lumalakas na hindi nyo namamalayan. Sa isang linggo, di ba, 6 kilograms lang, halimbawa, ginagawa nyo. Hindi nyo namamalayan, ang dali na pala ng 6 kilograms. Ginawa nyo ng 7, ginawa nyo ng 8. Ang tawag doon ay principles of progression. Okay? Naman, principles of variation. Pag sinabing principles of variation, ito, magpapalit-palit kayo ng interest. Halimbawa, nagja-jogging kayo. Ito, example ng variation. Nagja-jogging kayo sa loob ng bahay lang kasi bawal pang lumabas. Okay? Ginagawa niyo, nagbabike, nagja-jogging. Actually, pwede na naman eh. Nagja-jogging kayo sa isang lugar lang. Para hindi kayo masyadong boring, nagja-jogging na kayo sa ibang lugar. Okay? So, yun yung variation. Bawa naman, ibang activity naman yun. Bawa, gusto nyo lumakas yung bumibilis yung pagtakbo nyo. So, ang daming pwedeng exercise para mapapabilis ang pagtakbo. Hindi nyo kailangan mag-focus lang sa isang exercise. Dapat marami kayong iba't ibang klaseng exercise na ginagawa sa pagpapabilis ng takbo. Ang tawag doon ay principle of variation. Okay? And last, principle of recovery. Ito, isa sa pinaka-importante, yung magpahinga. Okay? Baka naman sobrang dami nyo ng sobrang training na kayo, training, wala na pala yung recovery. Hindi na pala nakapagpahinga. So, sayang ang training kung may injured lang kayo. So, kailangan din yun ng rest, kailangan yung mag-recovery. Okay? So, yan yung mga principles of training. Okay, so naman, FIT formula, F-I-T-T. Okay? So, ibig sabihin ng F, how often, gaano kadalas, frequency. Sabi ng I, intensity, gaano kahirap. Pag sinabing time, how long, gaano karami. Then type, what kind of exercise. Okay? Halimbawa, jogging. Gaano kadalas, frequency. So, twice a week. Okay? Intensity. So, gaano kahirap yun, sa heartbeat yun. Then time, gaano kahaba yung jogging nyo. Then, what kind, yun yung jogging. Yung tinatawag na FIT formula. So, gagawa kayo nito. Ayan, frequency, intensity, time, and type. So, ito yung gagawin nyo sa learning task 2. O, yan, ito na. Papost ko ito bukas. So, ito, ang direction nito, i-complete nyo lang yung table. Okay? So, ang gagawin nyo, in this activity, you will set goals for one exercise program. Gagawa kayo ng isang one exercise program. Okay? So, ang gagawin nyo, base doon sa learning task 1. Ano ba yung learning task 1? Ano ka mabalikan natin, ha? Base sa learning task 1, kapag nasagutan nyo na to, pipili kayo na tingin yung pinakamahina kayo. Halimbawa, napakahina nyo sa agility. Halimbawa, napakahina nyo sa strength. Hindi kayo makapag-push up. Halimbawa, wala kayong zipper test. Napakahina ng inyong sit and raise. Napaka-easy lang. O reaction time nyo ay napakabagal. So, pipili kayo ng isa dyan. Okay? Pag nakapili na kayo doon, sa learning task 1 nyo, ilalagay nyo dito. At isa lang, ha. Ito, example. Cardiovascular endurance. Napakahina niya sa cardiovascular endurance. Sa 3-minute step test. Okay? So, for example lang to. Ang gagawin, ang goal niya, kaya bahala mag-goal nyo, ha? Maglagay ng goal nyo. To increase my cardiovascular endurance. Okay? So, kaya maglalagay ng sarili niyong goal. Then, frequency. So, isang linggo, ilang beses kayo magpe-perform. Ilagay dito ay Monday, Wednesday, and Friday. So, 3 times a week ang nilagay niya. Then, time, 15 minutes daw. Ayan, 15 minutes daw niya. 15 minutes daw every Monday, every Wednesday, every Friday. Kaya anong klase? Kaya magja-jogging daw siya at mag-step up.
Okay, so naman yung gagawin dito sa learning task 2. Maliwanag? Opo. Opo. Okay, kaya bahala dyan, ha? Mag-design lang kayo. Pwede nyo gawin or pwede nyo gawin or kayo bahala. Basta kailangan ng isa lang, pipili lang kayo ng isang learning. Pipili lang kayo ng isang pinakamahinahin sa inyo, ha? Ito, example lang itong cardiovascular endurance. Then, okay, ito. Itong learning task 3, identification. Pero, nagbigay ako ng pagpipilian. Ito, tingnan nga natin kung masasagot. Pero ito, 1 to 15 ito. Pag pinost ko, 1 to 15, ha? So, kumuha lang ako ng 5 example. O, sino yung makasagot ng number 1? Ability of the joints and muscle to move through in a full range of motion. Okay, tandaan nyo, ito, gagawin ko dito, letter lang. Pag nagsagot kayo sa Google Form, tapos nilagay nyo word, mali yun. Gusto ko dito, letter lang, ha? Kasi nasa choice, nasa direction, choose the letter of the correct answer. Ang sagot sa number 1 is A. Walang magsasagot ng flexibility. Walang magsasagot ng flexibility, ha? Dapat letter lang. Letter A, capital letter A. Walang tuldak, walang kama. Okay? Pag may nagsagot dyan ng flexibility, mali yun. Kasi computer na mag-check nito. Dapat letter lang, ha? Unawaan? Sa Google Form kasi, dapat specific. In number 2, sino gusto mo sagot number 2? It is defined the maximum pull or push the exerted hands. J. Ang sagot sa number 2. J po. J. Sir H. Mali ang J. Ang sagot sa number 2. H, sir. H. H. Muscular strength. Okay, correct. Ang sagot sa number 2 ay H. Letter lang lalagay nyo, ha, pag nasagot kayo ng sa Google Form. Okay, hindi ka na diretso to, so sagutin nyo na lang yan. Then, itong learning task 4, eto, 5 points to. Why do we need? Ano to, parang essay. Ganda-ganda nyo naman sagot nyo, ha. Dapat yung mga, pag minsan kasi binabasa ko, sagot. May nagsasagot niya, essay yung sagot, may nagsasagot ng okay. Para lang maipasa. So, kala niya, hindi ko binabasa yun, ha. Binabasa ko yan. So, why do we need to become a physically fit person? Ayan. So, kayo na bahala magpalalim yan. Sige, sino ba gusto sumagot? Try lang. Why do we need to become a physically fit person? Sino gusto mag-try sumagot? Kahit Tagalog po. Sige, pero sa Google Form. Sir, kahit Tagalog po. Pero sa Google Form, pag pinost ko na ito, dapat as much as possible English, ha? Sige, dito, kahit Tagalog lang muna. Pero, Sir, ako po. Sige. Para po maging malusog yung katawan natin at malayo sa sakit. Okay, so... Sir, ako. Sige. Ano yan? Sir, para lumakas. Ayan, pag nagsagot kayo sa Google Form, ganda-ganda yung sagot nyo. Okay? So, ayun. Tapos na. Ayan, so overtime na tayo. Dapat babasahin ko pa yung mga kulang-kulang nyo eh. Ang daming pang di tapos sa arts at sa music, meron pa din nakapagsagot. Ang gawin ko, ilista ko na lang yung mga kulang nyo. Ipopost ko na lang sa GC nyo. Yung mga may kulang kayo. Kasi ang dami pa eh. Kung isa-ising ko pa ngayon, so overtime na tayo. Okay, so maliwanag ko yung mga gagawin nyo sa PE.
So, pwede na kayong mag-ano mamaya, pwede na kayong mag-BMI kung meron kayong kiluhan sa inyo or tsaka gate measure. Okay? Kumpitin nyo na yung BMI nyo at mag-step test na rin kayo. I-record mo muna sa papel. Okay? Okay na ba? Wala nang tanong? Okay na? Wala na po. Okay Wala na po. Okay, sige. Goodbye na. Kain na tayo. Bye, sir. Good po, sir. Thank you po. Bye po. Bye. Thank you po. Bye po. Thank you. Sir, Hmm. sa yung motor, sir, yung minamay day mo, sir? Oo. Ang ganda ng kulay, sir. Ang ganda, sir. Kala ko nga edit eh. Kasi may pakpaking edit. Sana all nagka-shade lang. Sige na. Paglaki niya, bumili kayo. Wag muna ngayon. Meron ako, sir, sniper. Bawal pa kayo magmotor. Wala pa kayo lisensya. Opo, dito lang kami sa loob, sir. TY. Bawal kami sa highway. Bawal pa talaga. Saan nyo nabili, sir? Hmm? Saan nyo Kaya nabili Yamaha. po, sir? Yamaha mismo. Ang ganda, sir, eh. O, ikaw, Alba. Marami ka pang kulang pala. Opo, sir. Kasi naglolo ko yung wifi po namin, sir. Biglang nawawala minsan. May mga kulang Meron mo. po. Pa? Dahil pa mga kulang ha. Check mo. Sir, ako kompleto ko dyan. Lahat. Si Akwesan. Ito na. Naglolo ko kasi yung wifi namin, sir. Minsan po. Hindi ko nasagutan. Sige, pag kami tanong, ano nyo na lang sa akin. Message nyo lang ako. Sige po, sir. Okay. Bye-bye, Sige sir. na. Bye-bye na.